Hello. Dito sa activity na to, sa mga gustong matuto ng configuration ng router at saka ng IP phone, DHCP trunk. Ito, magko-configure tayo dito ng IP phone. Sabay nito, magko-configure natin yung router natin as DHCP at saka CC UM. Okay. Una, gagawin natin, gagawa tayo ng dalawang bilan. Bilan para sa voice, 192.168.1.0/24. Voice bilan. Pangalawa, bilan naman ng data. 192.168.2.0/24. Data. Ayan yung mga bilan natin gagamitin. Ngayon, i-configure muna natin yung switch natin. Configure natin na enable ConFT configure terminal, and then gawa tayo ng hostname switch 1 honor NOPD is 3. Ito yung makikita natin pag in-access natin yung switch natin through telnet or other PuTTY. Makikita natin yan. 9.0 password Cisco login 9pt10pt password Cisco login. Para yung password natin is encrypted, enable secret Cisco service password dash encryption. Ngayon, para pag nag-type tayo, kunyari nagkamali, hindi tayo mahirapan, lagyan natin ng no IP domain dash lookup. Kasi yan, kahit magkamali tayo, hindi mag-domain lookup yan. Kung wala yung command na yan, pag nagkamali ka, mag-e-error. Ito, pag wala tong command na to. So, okay na tayo sa basic configuration ng ating switch. Gagawa naman tayo ng bilan. Bilan 10. Gaya nga ng sabi ko, dalawang bilan yung gagawin natin. Bilan 10 at saka 20. So, dito, lagyan po natin na to ng bilan 10 to. Ito ay bilan 20. So, yun, okay na sa tinama ko na. Bilan 10, enter. Name. Lagyan natin ng name since voice bilan 20 name data. I-up natin yung bilan na yan, bilan 10 up C bilan 20 up. So up na siya. Ngayon, i-configure naman natin ito. Dapat kasi trunk siya. Trunk para magkita-kita yung mga bilan natin.
So itatrunk mo siya. Nakakonect siya sa FA 024. So in FA 0/24 mode shot, switch port mode access. Kailangan muna i-switch port mode access mo, then switch port mode trunk. Yan. So okay na siya. May bilan na tayo dito, bilan voice 10 at saka bilan 20 data. So ang gagawin naman natin, configure natin yung router. Yan. Lagyan natin ng hostname RW1. Yan ang banner. Ang OTD is 310. Okay. 9.0. Password Cisco. Lagi yung ilalagay nyo kasi yan yung security ng ating router para di ma-access. 9.9BTY 025. Password Cisco. 9AUX auxiliary 0. Password Cisco. Okay, so configure naman natin yung encryption ng ating password. Enable secret Cisco service password plus log encryption. So good to go na tayo. Secure na yung router natin. Gagawin naman natin para makita-kita yung bilan natin na ginawa at mag-provide ng DHCP yung router natin. Gagawa tayo ng encapsulation and then DHCP pool at saka IP DHCP is included pag magpo-provide tayo ng IP na hindi kasama din sa sa network na ibabato ng ating DHCP. So unahin natin muna ang encapsulation. Since naka-connect siya sa FA01, FA0/1 tayo. No shot para mabuhay yung ating interface. Buhay na siya. Ngayon, in FA0/1.10. Pag gagawa kayo ng encapsulation at yung bilan nyo, kung ano yung bilan number nyo, yun yung encapsulation number nyo. Kunyari ito 10, yung bilan number nyo is 10, dapat pareho sila. Kasi kung hindi sila mag-work. So, yan na. Encapsulation.1Q 10. Kasi 10 din yung inilagay natin doon. Dapat laging pareho sila. Ano yung ating bilan network? So, IP address 192.168.1.1 255.255.255.0/24. So, okay na tayo sa bilan 10. Punta naman tayo sa bilan data 20. FA0/1.20 encapsulation.1Q 20 IP add tab 192.168.2.1.255.255.255.0. So, okay na tayo dyan.
Ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng DHCP pool. Simple na tayo dito. IP DHCP pool. Anong meron tayo? Voice bilang. Voice. Network niya is 192.168.1.0. Subnet 255.255.255.0. Default router niya is 192.168.1.1. Sa voice, kailangan natin iset itong command na to, option C, option 150 question mark IP, and then yung gateway natin IP 168.1.1. Pag hindi kasi natin ito inilagay, hindi rin gagana yung IP pool naman natin, nagkakaroon ng problema. So next is gawa tayong DHCP pool para sa data natin. IP DHCP pool data network 192.168.2.0 255.255.255.0. Ayun. Tapos default router niya di tabo lang para lumabas na agad para hindi ka nahirapan mag-type. 192.168.2.1. Then meron na tayong DHCP pool. Exit ulit tayo sa yan, gawa tayo ng IP DHCP excluded. Gusto ko kasi ang ibabato ng subnet na 1 ko ay 20 mag-start. So IP DHCP X tab lang para lumabas lahat. 22.168.1.1 to 192.168.1.20. Sabihin yan, from 1 to 120, hindi babato ng ating router as DHCP. So, mag-start ang bato ng router natin ng 21. Ganun din sa 2 subnet natin. 2. Okay, good to go. Yan, okay na tayo sa excluded natin. Ngayon, check nga na okay na tayo dyan. Gagawin naman natin i-convert natin ang ating switch at saka mga port natin, kasi ang gamit natin, ang PC natin nakakonect na sa IP phone, tapos nakakonect siya doon. So ipo-configure natin yung mga pass interface nito. Ito yung interface nito para mag-communicate ang IP phone natin at saka yung ating computer. So eto, nasa switch na tayo. Sige, since yung ating connection dito is sa 24, dapat nakatrunk siya. Check natin. Gawa tayo ng do show run. Check natin. Do show run, yun yung command na kahit nasang mode ka is makakapag-run ka. Force, parang gano'n. See, nakita natin nakatrunk na siya yung ating 24. So from 1 to 23 ko configure ko yan na sa bilan ng control C para end agad. FA0 range FA0/1 +23.
Ibig sabihin yan, range. Kumbaga, from 1 to 23 yung i-configure agad natin. Parang maramihan. Parang ganun. Ganun na nga. So, una, switch, port, mode, access. Then, switch, port, access, VLAN, VLAN 20. Kasi yun yung data natin. 20. Then, switch, port, voice. Voice. Kasi voice yung doon tayo nakakonect. Voice, VLAN, 10. See? Pag nag-do show yan tayo, makikita nyo. Ito. Yung computer natin nasa VLAN 20 and then yung iPhone natin nasa VLAN 10. Okay na yan. Good to go na tayo dyan. Pag binuhay natin to, buhay natin ang isa, dapat kukuha na to ng IP. Pareho sila. Pag kumuha na sila ng IP, ibig sabihin nagsisync na sila sa yung DHCP natin, magbabato na ng IP dito sa phone na to, sa network na to. Tingnan natin na. Pag kumuha na sila. Wait natin na mag-green yung connection natin. So, green na siya. Para makita mo na kumuha na nga sila ng IP, ang kumalito ay do show IP, do show DHCP. Wait, dito tayo sa limit ko na. Show IP DHCP findings. Mali. So, gamit kayo ng question mark. Isang malaking tulong sa atin yan. Kasi minsan nakakalimutan natin yung command. So, DHCP. So IP DHCP. Ayun. Binding. Ayun. Ibig sabihin, nakakuha na yung isa natin. Isa pa lang ang nakakakuha. 21. Ito kasi yun. Ayun, meron na siya. 2.21. Check ulit natin. Ayun. See? Nakita na. Para sa phone at saka sa ating computer. So, ibig sabihin, good to go na. Ngayon, since may network na sila, i-configure naman natin yung IP phone natin. Kasi, wala eh. Hindi naman naka-configure. Kung mapapansin nyo, walang configuration pa siya. Patayin muna natin siya para maganda. Pagpatay, hilahin nyo lang yung power dito. Ganun na. So, patay na siya. Configure natin siya sa router natin. Telephony tab service. So, in-enable natin yung telephony service natin. Max dash question mark. May dalawa dyan, isang Max DN at saka Max iPhone. Pag Max DN, yung directory number. Pag maximum ePhones, yun yung maximum phones na ilalagay natin within the network natin. So, Max ePhones muna tayo, tab. Pag may question mark ka, makikita mo yung available na phone na ilalagay natin dyan. So, itong router na to, ang supported niya is 1 to 42 phones lang. So, since ang phone natin naman is 5 lang, lagay lang natin dito kahit 10 para pwede pa tayo magdagdag.
Then, after nyan, yung DE naman, may phone na tayo, kailangan syempre may directory number. So, max dash DN. Kung makikita mo, yung DE natin, ang available sa router nito is 1 to 144. Ang kailangan lang naman natin is 10. So, 10 natin. Next dyan is IP source address IP source address 192.168.1.1. Yan yung gateway natin. Then question mark port question mark. Ang available natin is from 2,000 to 999. So 2,000 na lang gamitin natin. So okay na tayo dyan. Ngayon, exit na tayo. Figure na natin yung telephone natin. May available na tayo ng DN at saka ePhones. Configure na natin yung IP source address natin kung saan manggagaling yun. So, ang kukonfigure naman natin is yung mga ePhones natin. Una natin gagawin is yung ePhone 1. ePhone question mark 1. Check. Wait lang medyo nakakalimutan ko din minsan So ito yung process kasi ito yung una, then ito yung pangalawa, and then ito yung pangatlo. So ang gagawin natin, ePhone DN1 muna tayo. ePhone DN1. ePhone DN1. Sabi ko sa inyo, mahalaga yung tab. Question mark. ePhone DN1. So, up na yung DN1 natin. Number tayo. Lagi tayo number. Kunyari, 111. Number ng phone na yun. Then, exit tayo. Tapos, ePhone 1. Type niya is kasi ang ginagamit dito dapat sa real is MAC address. So dito is kasi 7960. Then button 1.1. So na-configure na natin yan. Yan yung process na configure yun. Ngayon buhayin natin to, ikarga natin, drag nyo lang yung power. Then, intayin nyo na natin nag-up siya. Para makita nyo na nag-up siya, monitor nyo yung GUI nyo. And then, check nyo din yung command na ginagalawa nyo. Excuse. So, enter lang natin. Intayin natin siya mag-up. Dapat i-type nyo yung button lagi. Medyo matagal siya mag-up ng konti. Intayin nyo lang. Hintayin nyo lang siya. Medyo matagal siya. Ayan. Hintayin nyo lang. Ang tagal pala niya. Hintayin nyo na mag-up din niya. See? Kita nyo, nag-up na siya. iPhone. Ayun. Kita nyo, may 101 din yung number niya. Okay, so up na yung ating ePhone 1. So, exit naman tayo dito. Next natin is si ePhone 2.
Ipon 2. Okay, ipon 2. So, ipon dash DL 2. Up na siya. Number 1. 101, 102. Gawin natin 102 siya. Tapos exit tayo dyan. Ipon 2 type 765. And then bottom 1.2. Ganun din, same process. Up natin siya. Then wait natin mag-up siya. Check natin yung GUI niya. And then hintayin natin siyang mag-up. Ganun lang. Button lang. Click nyo lang yung button. Hanggang sa mag-up siya. Ayan. Ulit lang. Habang minomonitor nyo yung IP phone natin. Sa tunay na buhay, siguro re-restart mo lang yung phone mo para mag-acquired, ma-refresh yung configuration. Kasi simulation lang ito. Ayan, ang tagal. Kung wala natin record natin. Pwede. Ayan, mag-a-up din yan. Hintayin nyo lang. Ayan, natin na. Ayun o. Kita nyo nag-up na siya. 102. 102. So, up na yung Kung gusto nyong i-test na, buksan nyo yung si 101. Buksan nyo din si 102. 101, 102. 101, 102. Ayan, makikita nyo. Kunyari, tatawagan natin si 101 galing dito sa 102. 101. Ayan. See? Kita nyo, nagre-ring si 102. Pag nag-bibling, nagre-ring. Pag kinik nyo natin siya, ibig sabihin connected na siya. So, ibig sabihin, nagsisync na sila, nagko-communicate na sila, nag-uusap na sila. So, yun yung configuration ng ating IP phone. So, ituloy na lang natin para tatatlo na naman ito. So, si iPhone 3 na. iPhone number nito na lang ito. iPhone DA3 na siya. Number 103. Let's see. iPhone 3 type 760 button tab 1.3. Ganun din, buhayin nyo lang si iPhone natin. Hintayin nyo lang, monitor nyo. Medyo matagal kasi. Ulit-ulit lang yung button natin habang minomonitor natin si IP phone na mag-up. Tsaga lang, tsaga. Ganyan talaga. Tsaga lang, tsaga. Walang nilaga. Ayan. Tingin lang. Tingin lang tayo dyan. Ayan. Ang tagal naman. Ayun, no?
Good to go na yan. Basta tumigil na ganyan. Ayun. So yun. Up na yung ating iPhone 3. Exit ulit tayo. Si iPhone 4 naman. Then DL4. Up na si DL4 number 104. Exit. iPhone 4. Okay. 7 tab 60. Total tab 1 Ganun din, same process. Bahay na natin siya. So, tube. Ayan, up. Then, monitor. Monitor natin. Ayun na. Yan. Ayun eh. Ganda. Ayun. Yan. Magtutuloy-tuloy na yan. Pag yun, buhay na yan. Nagka-configure na yan. Ayun na. Ayun po. Up na natin. Up na siya. Next, si iPhone 5 naman. iPhone -iPhone 5. So, up na siya. Number 105. So, exit. Ganun din, same process. Gawin natin. Monitor lang natin. Monitor na po natin. Tagal ko. Nakakainit mag-type. Ngayon po, ayan na, malapit na. Good to go na yan. Ayos niya na yung tapos. Yun, configure na po ang ating iPhone. So, exit tayo. Exit. Exit tayo. Show run. Makikita nyo dyan, ito, ang ating DHCP pool para sa voice. Ito naman sa data. Dito naman, ito yung encapsulation natin para magkita-kita yung bilan natin sa network natin. And then, baba tayo. Ito yung ating telephone service natin. Kung saan yung port na mukha, yung kung saan siya yung source, ilan yung earphones natin,
yung DN, iPhone DN number 1, number niya, yan yung mga details, iPhone 2, yan. So yun, ito yung ating encryption na password, yan. Tsaka yung encryption natin kanina, ito, enable secret, ito level 5, ito level 7. Pwede mo tong ma-hack dito, copy mo lang siya, punta ka dito sa internet mo, password hack, Cisco level 7. Try mo lang, try natin. Alam ko kasi na-hack yan eh. Decoder tool. Ito, i-paste mo siya dyan. Pag sinubmit mo siya, Cisco, ayun, yun yung ginamit natin. So ayun, nahahack siya, pwede siya mahack. So okay na tayo, good to go. Test na lang natin from dito sa 101 to 105. Balik natin 105. Ayan, nagre-ring siya from 101 to 105. Okay, connected, good to go. Yan po ang pag-configure ng IP phone sa ating Pocket Razr. Halos pareho lang din yan sa router natin na iba. Yung iba kasi merong web-based na kinukonfiguran. So yun, sana makatulong sa inyo itong aking simpleng presentasyon. Tapos kung gusto nyo mag-exam, ayun, meron akong mga reviewer, pwede kong i-share sa inyo. Thanks and God bless and good luck sa inyo lahat. Salamat po.